Okay, so isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. So, last time hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para makadaupang palad ang isa't isa. It is because I'm not really feeling well, 'di ba? Ayoko namang subukan yung mga bagay na hindi ko naman kaya. But I know, through this recorded discussion, no, magiging guided naman po kayo sa pag-uusapan natin. And of course, para hindi na rin kayo mahuli sa last discussion po natin. Pero syempre, bago yan, magkaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw regarding sa napag-usapan po natin last time. So, kung hindi ako nagkakamali, napili nyo based sa poll ang magkaroon ng final examination. So, iilang topic lang naman po yung natalakay natin. So, definitely, magiging madali na lang yun para sa inyo. Okay? Of course, we have the pakikinig and yung mga isyong panlipunan. Yung mga isyong panlipunan na tinalakay po natin, if you notice, some lang sila pero mabigat na sila Kasi kung tatalakayin lahat natin, ang mga isyong panlipunan, so definitely hindi po tayo matatapos. So, yung mga binigay kong mga isyong panlipunan, just like kahirapan, malnutrisyon, feudalismo, underemployment, unemployment, di ba? Nandiyan din yung tinatawag nating corruption, inflation, and of course, yung epekto din ng tinatawag po nating climate change, 'di ba? Marami pang mga isyong panlipunan ang nakakaapekto sa buhay natin, 'di ba? Pero iilan lang po yung pinili ko. Again, hindi tayo matatapos. Okay? So, yun yung mga i-review po ninyo. And of course, our last lesson, which is ang konsepto ng mga bayani. Okay? So, pag-usapan muna natin yung mga bayani po natin. Okay? So, ulitin ko lang. Siyempre, nais ko kayong batiin ng isang mapagpalang umaga sa lahat. Okay? I hope you are doing well. Diba? And, magsimula na tayo sa talakayan. Diba? Pero, siyempre, bago yan, handa ka na bang makinig? Okay? Kung handa ka na, pasabi po ng aba, syempre po. Okay, so let's start. Okay, so una, pag-usapan nga natin ang konsepto ng mga bayani. So, ano yung pumapasok sa isipan mo pag naririnig mo yung word na bayani? Okay, kung mapapansin natin, 6 letters lang siya. Pero iba-iba kasi yung pagpapakahulugan ng tao kapag sinabing bayani. May mga iilan siguro sa inyo, may isip yung magulang niya, may mga iilan, may isip sina Dr. Rizal, yung mga taong nakipaglaban para sa bayan, mga pangulo, mga mandirigma, mga guro, mga frontliners, yung kaibigan nila, ang Diyos, and so on and so forth, diba? So, siguro, yun yung mga naiisip nyo pag sinabi nating bayani. Pero, syempre, bago yan, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan ng salitang konsepto. So, eto po siya. So, pag sinabi natin konsepto, no, eto daw yung kaisipan, eto yung suliranin at paksang nais natin bigyan ng pagpapakahulugan. Kaya nga mapapansin ninyo, konsepto ng bayani. Pag sinabi natin bayani, ano bang ibig sabihin nun? So, tinatanong ko yung konsepto ninyo tungkol sa isang bagay, and that is concept. Concept, ito yung pananaw mo tungkol sa isang bagay, okay? Kung paano mo ba siya tignan, yung isang paksa o isang bagay. Ito yung kaisipan mo, ito yung punto de vista mo tungkol sa isang paksa o isang bagay. Okay, example. Ano ba yung konsepto mo pag sinabi nating wika? Ang wika ay masistemang balangkas. Ang wika ay tulay ng komunikasyon. That is your concept. Ibig sabihin, yun yung kaisipan mo. Yun yung opinion mo tungkol sa isang bagay o sa isang paksa o kaya sa isang suliranin. And that is concept. Next tayo, we have the word bayani. So, pag sinabi kasi nating bayani, yung general na ideolohiya na meron tayo is yung taong nagtataglay siya ng katapangan. At the same time, nagpapakita siya ng kabayanihan sa bayan natin. So, paano ba may papakita yun? Nagkakaroon siya ng malasakit at pagmamahal para sa bayan. So, yun yung general idea
or ideology na meron tayo pag sinabi nating bayani, 'di ba? Next naman tayo, of course, the word kalagayan. Kasi mamaya, sisipatin natin, ano ba yung naging kalagayan ng mga naging bayani natin? Okay, so tingnan natin yung naging estado nila, yung naging sitwasyon nila tungkol sa isang bagay. Okay, so yun yung kalagayan. Example, ano bang kalagayan mo ngayon? Some of you pwedeng masaya, some of you pwedeng malungkot. So yun yung sitwasyon mo ngayon. So mamaya, ang titignan naman natin na kalagayan is yung mga bayani po natin. Okay? Next tayo, sino ba yung kilala mong bayani? Actually, marami. Marami kayong mga kilalang bayani, most specifically yung mga nakipaglaban ng panahon na sinakop tayo, di ba? Teresa Rizal, Andres Bonifacio, Polinario Mabini, Emilio Jacinto, di ba? At marami pang iba. So, pwede yon. Okay? So, ngayon, alamin muna natin kung ano ba yung katangian ng mga bayani para matawag kang isang bayani. So, alamin natin, meron po tayong tatlo. Una, kailangan daw is matapang ka. So, bakit kailangan matapang ang isang bayani? Try nyo mag-isip. Bakit kailangan matapang siya? Kasi nga, kung wala siyang katapangan, definitely wala siyang letter P sa mga bawat decision niya. And that is paninindigan. Diba? So, kailangan meron tayong paninindigan sa lahat ng bagay, especially sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Diba? You are willing to take the risk, kaya nga matapang ka eh. Diba? Just like sa digmaan, hindi mo naman alam kung paano ka, diba? But because merong alab sa puso mo, merong apoy sa puso mo, pinapakita mong matapang ka, kasi nga pinapanindigan mo yung tungkulin mo. Diba? May mga ganon. Okay? And of course, hindi naman natin maipaglalaban ang isang bagay kung hindi tayo matapang. Okay? Especially kapag na-agrabyado tayo, di ba? Doon lumalabas lalo yung mga katapangan na meron tayo eh. Lalo na kapag inaapakan na yung mga karapatan natin, di ba? So, unang katangian is matapang. Next tayo, we have matinding pag-ibig sa bayan. Suriin natin ng mabuti yung mga naging bayani natin. Jose Rizal, Andres, nagpakita ba sila ng matinding pag-ibig sa bayan? Try to figure out. Okay? Yes, di ba? Nagkaroon sila, nakita natin na nagpakita sila ng matinding pag-ibig sa bayan. Ano ba yung mga ginamit nila? Iba-iba yung mga ginamit nila eh. May mga ilan, isip, talino, dahas, di ba? And so on and so forth. So, lahat ng yun isinakripisyo nila para kanino? Bukod sa ating mga Filipino, and of course, para rin sa bayan natin. 'Di ba? Kaya pansinin nyo yung mga sundalo natin. 'Di ba? Yung mga police natin. Some, 'di ba? May mga iilan wherein 'di ba nagkakaroon sila ng matinding pag-ibig sa bayan, especially kapag merong war. Remember, kapag merong digmaan, dalawa lang yan eh. Uuwi kang buhay or uuwi kang patay. 'Di ba? Ganun yun eh. So, dito, they are willing to give their life para sa bayan nila. So, ganun nila kamahal yung tinatawag nating bayan. Same with our bayani dati. 'Di ba? Tinake nila, ibinigay nila yung buong buhay nila para sa bayan kasi nga mahal nila yung bayan natin. Kaya nga mapapansin nyo, may mga iilang akdang pampanitikan wherein may kinalaman or pumapaksa sila sa pagiging makabayan natin, 'di ba? At pagmamahal na rin sa wika natin. Okay? Kaya nga sabi ni Rizal, 'di ba? Tayo, kayo, mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, 'di ba? At saka dapat daw mahalin natin yung bayang sinilangan natin. Diba? So, ikalawang katangian, matinding pag-ibig sa bayan. Ngayon ang tanong, so far so good, nakakasabay ba? Okay, last tayo, handang magbuwis ng buhay. Kamukha nga ng sabi ko, no, ang isang bayani daw, hindi natatakot mamatay. Okay? Hindi siya natatakot mamatay at ibigay yung buhay niya. Okay? So, ganun siya
magmahal sa bayan, at the same time makikitaan mo siya ng katapangan. Pero may mga iilan kasi na hindi sila ready na ibigay yung buhay nila. Kasi remember, we only live once, 'di ba? Isang beses lang tayo mabubuhay. Kaya bibihira yung mga tao na makikitaan natin na ready nilang ibuwis yung buhay nila para sa Filipino and of course para sa bayan. So, kung tatanungin ko kayo, ready nyo bang ibigay yung buhay nyo para sa bayan? Ready pa ba? Some of you pwedeng oo. Some of you pwedeng hindi kasi hindi na worth it. Parang ganon, di ba? But then again, I respect that. So, ulitin ko lang, 3 katangian, matapang, matinding pag-ibig sa bayan, and of course, last but not the least, handang magbuwis ng buhay. Okay, so yun po yung 3 katangian ng bayani. Next tayo, ang konsepto ng bayani, yung naging kaisipan nila nung sinaunang panahon. Sabi nila, ang konsepto daw ng bayani nung sinaunang panahon, kapag leader ka ng isang pangkat, mandirigma ka or pinuno ka ng isang pangkat, yung mga datu, kinoconsider na silang bayani. Ulitin ko lang, nung sinaunang panahon, ang konsepto nila ng bayani is someone na leader ng isang pangkat, someone na mandirigma, someone na pinuno siya. Okay, yung mga datu natin. Okay, kung i-relate natin siya sa panahon ngayon, diba you have your leader, okay, mayor, kumbaga, kung i-relate natin siya sa panahon dati, sila yung parang tinatawag nating bayani. Okay? Nung sinaunang panahon yun, ha? Once na leader ka, once na pinuno ka ng isang pangkat, and of course, mandirigma ka, kinukonsider ka na bayani. Okay? Next tayo. Sa panahon ng himagsikan, okay, dito nagbago ng ideolohiya, kaisipan tungkol sa konsepto ng bayani. Kasi, ang bayani na dito is taong handang magbuwis ng buhay, at the same time, kahit sino pwede nang maging bayani. Sa panahon ng digmaan, kaya nga pansinan ninyo si Jose Rizal, ano bang ginamit niya, yung isip niya, yung talino niya, panulat, si Bonifacio, dahas, 'di ba? So, dito, lahat daw ng uri ng tao pwede nang maging bayani. As long as maliit man yung gagawin mo, panulat man, dahas man, okay, ko-consider ka na bayani. As long as ipapakita mo yung matinding pag-ibig mo sa bayan. Okay? So, yun po yung panahon ng himagsikan. Remember, kapag himagsikan, merong kaguluhan. So, yung mga lumaban, matanda man, bata man, so kinukonsider silang bayani during that time. Ano man yung gamit nila sa pakikipaglaban po nila. And of course, sa panahon ngayon, kung mapapansin ninyo, nagkaroon din tayo ng bagong konsepto ng mga bayani. Lalo na meron na tayo ngayong makabagong bayani na tinatawag, tama? Kasi nga, especially nung pandemic, nagbago yung concept natin regarding sa mga bayani. Kasi pag sinabi na nating bayani, yun yung ready na silang magbuwis ng buhay nila para sa bayan. Okay? Hindi na nila kailangan mamatay para matawag silang mga bayani. So, eto na yung bagong konsepto natin ng bayani sa panahon ngayon. So, lahat kayo pwedeng maging bayani as long as nandyan yung word na pagsasakripisyo, sa maliit man o sa malaking paraan, pwede ka nang matawag na bayani. So, ngayon pala, hindi mo na kailangan mamatay para matawag kang bayani. Okay? So, sipatin natin yung naging kalagayan ng ating mga naging bagong bayani, especially nung panahon po ng COVID-19 or the pandemic. Okay, so una dyan, we have pagharap ng mga nurse and doctors natin sa pandemic. So, pandemic, hindi natin masasabing wala pa siya. Feeling ko andyan pa, pero hindi na ganun kapalasak or ka-popular, hindi katulad dati, di ba? So, dati daw yung naging kalagayan ng mga makabagong bayani natin is 12-hour shift,
12 na pasyente yung tinitingnan nila. So, imagine that. 'Di ba? Isa lang yung katawan mo pero ang dami mong inaasikaso, ang dami mong ino-observe and all. And then next, ikaw pa yung bibili ng personal protective equipment mo. Merong pondo ang Department of Health, pero nabubulsa kasi, kaya minsan dahil ang tagal bago ibigay yung mga gamit na kailangan sa ospital, dumarating sa point na ikaw na lang yung bibili para sa sarili mo, para ma-protect mo yung sarili mo. Okay? Yung safety kasi yung importante, lalo na meron tayong mga pamilya na naghihintay sa ating mga tahanan, di ba? And of course, last, kapag pala nagkakaroon sila ng COVID during that time, hindi pinapatapos yung 14 days quarantine nila. Kasi nga, we have a problem, lalo na kakulangan kasi ng tauhan. Kasi mostly, di ba, nag-abroad sila dahil nga sa sweldo rin. So, dito pala, dahil kailangan sila, hindi pinapatapos yung 12-hour shift nila. May mga ganun pala. And then next, sipatin din natin yung kalagayan ng mga bagong bayani, especially the teachers, di ba? Nung panahon ng COVID, they have the transition, nag-adjust sila from face-to-face, the traditional, hanggang yakapin natin yung online, yung modular, yung DepEd TV, and so on, and so forth, di ba? So, maraming nag-adjust during the time. So, what if kung hindi ka masyadong magaling sa teknolohiya and you are a teacher, may mga ganun kasi, may traditional pa. During our time kasi may teacher din kami dahil meron na sa katandaan. Even the Excel, pinapagamit siya sa amin, gagawa ng meet, laging kami, ganoon. Alam mo yon, marami talagang nag-adjust during the time. And then next, may mga teachers na naghirap kasi nga, alam mo yon, may mga schools kasi na nagsara. So, what if you are a breadwinner? Diba? Ang hirap ng buhay. May mga iilan din, job order. So, no work, no pay. So, may mga ganon eh. So, hindi natin makakailan na maraming nahirapan talaga. And of course, ang mga OFW natin, di ba, mga makabagong bayani, iba yung sakripisyong nilalaan nila. Kaya if yung nanay mo, tatay, parents, or sino man na tumutulong sa'yo at nasa ibang bansa siya, please appreciate yung bagay na tinutulong niya. Kasi hindi rin biro yung malayo ka sa pamilya mo, 'di ba? Ma-homesick ka, but they are doing everything para to give you the quality of life. Alam mo yun, mag-improve yung buhay nyo, gano'n. Sometimes kasi, alam mo yun, hinahanap natin yung mga kakulangan sa mga bagay na wala tayo. 'Di ba? What if i-appreciate na lang natin yung mga bagay na meron din tayo, yung mga bagay na nandyan, and try to understand things, 'di ba? Kasi nga, hindi madaling ang buhay eh. Yun na lang yung intindihin natin. Yes, they are sacrificing the time na i-spend sana nila sa inyo and even the holidays. Pero alam nyo yun, nagtatrabaho sila just for you guys. So, kaya yun, mag-aral kayo ng mabuti. Yun lang yung masasabi ko. So, yung mga OFW, hindi biro yung pinagdadaanan nila. May mga iilang mga amo, they are abusive. If you are watching Tadhana, marami pa eh. Tadhana, yung mga naging buhay ng mga OFW natin. 'Di ba? Ang hirap, 'di ba? So, una, may mga iilang na stranded, 'di ba? Kasi nga pinapauwi sila, kasi nga lockdown and all, travel ban, wala. And then, maraming OFW ang natanggal ng trabaho, kinakaltasan sila, hindi sila pinapasahod. 'Di ba? Nakikita naman natin yan eh, and that's the reality. And then next, unpaid leave, yung magle-leave sila, akala nila bayad pero hindi pala. At saka pinapasok sila sa scheme na no work, no pay. May mga ganun pala during the pandemic. So, sila yung mga makabagong bayani natin. Marami pa, actually marami pang makabagong bayani na pwede nating ibigay, di ba? Or bigyan ng example. Di ba? The frontliners, yung mga nagde-deliver ng food,
'Di ba? Imagine that, yung sinasacrifice nila yung health nila para ma-deliver yung food na in-order mo. May mga ganun the Shopee riders, 'di ba? Yung mga nagde-deliver ng pagkain during the pandemic And up until now, 'di ba? Pwede pala tayong tawaging bayani sa sarili nating paraan. As long as you are willing to sacrifice sa maliit man o sa malaking paraan, pwede ka nang matawag na bayani. Hindi mo na kailangan mamatay para masabihan kang isang bayani. Okay? So, that's the end of our discussion, and that is the concept of the bayani simula sinaunang panahon hanggang sa panahon ngayon. Okay? I hope naiintindihan ninyo. Naiintindihan ba ninyo? Naiintindihan ba ang talakayan? Okay? So, kung meron po kayong tanong, pwede naman kayong mag-PM if hindi malinaw yung part na yon. So, pwede kayong mag-PM. Okay? So, syempre, bago tayo mag-iwahiwalay, nais ko munang ikintalang salitang abakada. So, abot kamay mo na ang iyong mga pangarap, and then bakit ka pa susuko kung kaya at kakayanin pa, sapagkat darating ang araw na magsisipag tapos kayong lahat. So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying, and of course, keep the fire burning. So, again, a pleasant morning, a pleasant afternoon, and I hope you learned something, and I hope may natutunan ka. So, good day, ingat.